Today recipe is chicken kabsa. So, ito yan, mga chicken kabsa yan. Chicken kabsa is Arabic food, Arabic rice recipe. So, yan yung mga spices na kailangan natin. So, may bawang, kabsa mix, kamatis, chili, dahon ng laurel, cardamom, pepper, ginger, cinnamon. Ilalagay ko sa comment yung mga sangkap niya. Marami yan eh. Yan. Lagay tayo ng oil. Sakto lang para lang ma-saute natin yung mga ingredients. So, una ilalagay ko lahat yung mix ng yan. Yung black na yan is dried lemon yan. So, yan lahat. Sama mo may cumin dyan, may laurel, may cumin, coriander, may ano pa ba meron dyan? Ginger. Yan. Basta lahat siyang spice na yan. Merong cardamom din siya dyan. So, yan. Yan yung mga yun. Yan, lagyan mo yung bawang. Dapat ano yan, gisa mo na o ano mo sa oil ng maayos kasi ang bango niya, ang bangong amoy pag halo-halo na. Tapos yan, lagay ko na rin yung sibuyas. So bawang sibuyas. Tapos dapat merong ginger to pero di na ako naglagay. Okay lang din naman. Nagmix na lang ako sa bagay yung ano naman kasi kabsa mix meron na eh. Hindi ako naglagay kasi naubusan ako ng ginger. So, pag meron kalagay ka. So, yan, haluin mo lang yan hanggang sa yung kulay ng onion is natunaw na. Tsaka yung fragrance niya, maamoy na talaga. Yan, pag ganyan na itsura, okay na yan. So, ngayon, ilalagay naman natin yung kamatis. Yan yung tomato, lagay mo yan. Dalawang piraso. Mas marami, mas okay kasi matutunaw yan. Talagang tutunawin natin para maihalo din sa chicken. Yan, halo lang ang halo hanggang sa lumambot. Kailangan nga yan eh, inaano ko yung tinutunaw ko ba para ma-puree talaga siya. Okay lang naman hindi yan. Maglalagay din tayo ng tomato paste. Tansya-tansya lang. Yung tomato paste kailangan natin din igisa. So, yun. Halo lang siya ng halo hanggang sa halo-halo na sila. Tinry kong gumawa nito dati. Nakagawa na ako ng isa. So, ngayon ko lang papakita yung recipe kasi feeling ko na perfect na. Yung version ko, hindi ko alam kung ano yung talagang original na version. Pero ito lang yung version na na-enjoy namin. Masarap talaga siya. Yan, pag ganyan na, hindi pa yan okay. Tunawin mo pa. Mas patunawin mo pa siya ng gusto. Yan, makita mo. Basta yan, nakita mo, tinutunaw ko yung kamatis. Tapos kung malambot na malambot, para mas ma-absorb siya ng chicken pag nilagay ko. Ayan. Tapos, tigilan mo na. Sobra na yan. So, lagay mo na yung chicken. Ayan. Lalagay natin lahat yung chicken na yan. Ganyan ko pa pero imimix ko rin naman yung bandang dulo. So, kasi kailangan niya ma-absorb muna. Tapos, ipa-fry ko lang siya ng konti. Bago ko lagyan ng tubig. Halo mo lang para ma-absorb niya yung flavor ng mga spices na nilagay natin. Ang bango niyan, ang bango. Lalo na yung gusto ko yung yung dried na lemon. Pag luto na kasi yan, imagine mo yung lemon maasim, diba? Pag luto na siya, pag kakainin natin, masarap siya. Tanggalin mo lang yung buto. Ang sarap niya. Inahalo ko talaga siya sa rice. Ang sarap. Yan, lagyan natin ng tubig. Ayun, nawala yung nilagyan ko siya ng tubig. Yan, tas takpan natin. Pakuluin natin hanggang sa maluto yung chicken.
Ayan, ayan, naalala ko dyan, binuksan ko uli. Nakalimutan ko palang ilagay yung cubes sa mix mismo. Ayan, ilagay ko na, ayan. Yan yun. Yung mix na yan, may cinnamon yan, ground cardamom, saffron, dried lime powder. Basta marami siyang spices din. Kapag wala ka ng mga fresh na ingredients, pwede kahit siya na lang. So, gagawin mo is, i-ano mo siya sa oil, tapos lalagay mo, ihalo mo siya. So, yung iba ang ginagawa is binababad na rin yung chicken. Pero ako okay na yung ganyan kasi pag sobra naman hindi naman tayo talaga Arabic. So, mas okay yung parang lasang Pinoy lang ba. Iyan, ganyan siya. Tapos yan, lagyan ko ulit ng tubig. Kasi yung tansya mo dyan is sakto dapat sa maluto yung rice. Kasi after mong pakuluin yung chicken, lambot na tatanggalin natin yan. Yan, palakuluin lang muna natin. Tapos pag okay na, ayan, buksan ko ulit. Yan, okay na. Malambot na siya. Yan, chinecheck ko dyan kung okay na. Sabi ko, okay na. Pero parang hindi pa malambot. Gusto ko yung luto na siya para pag in-oven mo, kasi ano natin yun i-air fryer ko, or i-oven mo, or prito mo kung gusto mo. Yan, pero binalik ko uli. Yan, tinakpan ko uli. Tapos after nyan, yan, sure na ako, malambot na talaga yan. Malambot na at pwede na. So, tatanggalin natin. In-air fryer ko yan para maprito siya. Tapos, yung sabaw niya, nandyan na. Doon natin ilalagay yung rice. So, yung rice dyan, basmati rice. Tinry ko na rin to sa normal rice natin, just jasmine rice. At okay lang din naman. So, yung basmati rice, ang ginagawa is, bago mo lutuin, bago mo ilagay siya sa dyan, is ibabad mo na siya. So, usually, yung iba sabi, ibabad doon ng night before tapos hanggang sa umaga, so okay na siya. Hindi ako sure kung yun na yung dapat, pero ako ginawa ko lang is 2 hours. So pagising ko ng umaga, binabad ko, hindi naman maaga, so basta 2 hours ko siyang binabad para parang nag-shrink sila so ganun na itsura niya. Ayan, so ilagay mo na yan. Ay, ano ba yan? Nakikita lang yung braso ko. Puro kamay na lang. Ayan. Lagay mo yan. Halu-haluin. Tapos takpan mo. Hinaan mo din yung apoy dyan. Para ka lang nagsasaing din. Na iniinin mo. Nagtabi pala ako ng konti dyan na sabaw. Yan yung ilalagay natin. Lagyan ko lang ng konting tomato paste. Yan yung pang itatapping, pang babrush natin doon sa ibabaw ng para may maganda yung kulay pag pinrito natin or nilagay natin sa air fryer. Lagay din akong asin at saka konti pang paminta. Doon sa rice pala, dahil sa mixture natin naman, bago ko nilagay yung rice, nilagyan ko ng asin din para may konting lasa. Pero hindi naman sobrang-sobra ng dami ng asin. Kasi may spice na yun, mas okay yung sakto lang. So, yan, ibabrush mo yan dun sa chicken. Ganyan. Diba? Ang galing. Puro kamay. Puro talaga kamay. Ang galing. Ang galing ng camera. Puro kamay. Braso. Braso ko yan. Pangit pa naman. Puro ugat. Ayan, pagkatapos niyan, brushan mo lang siya. Ayan, lapit natin. Ayan, i-brush mo sa ibabaw. Yan yung magiging kulay niya. Tapos, 2 batch kong ginawa niyan. Yung unang batch, kapag makikita nyo, naiwan ko, nasunog. Pero yan, okay yan. Yung first batch is okay yan. After niyan, lagyan natin sa air fryer. Ayan. Madalian lang yan kasi luto na. So, temperature is 200 degrees Celsius. 15 minutes. Pero ginawa ko lang atang 10 yan. Binawasan ko. Kasi tignan mo na lang. So, habang yung rice, iniinin pa. Ayan. Ayan, kita nyo, okay na. So, ang ginawa ko niyan is after niyan is hahaluin lang natin. Ayan, papakita ko sa malapitan. Ayan, ganyan siya. Yung basmati rice umalsa na. Ay, hindi ko pa pala siya hahaluin dyan. Nilagay ko muna yung chili. 2 piraso lang para pang design at panlasa lang din naman. Hindi siya maanghang. Sakto lang. So, ang pagkakaiba ng Arabic rice sa
iba sa Indian or Pakistan rice recipe nila is usually yung mga Arabic rice na recipe is hindi maanghang. So ayan, kita nyo ganda ng kulay ng ating chicken. So okay na yan. Yan, tabik muna natin dyan. Ayan, so luto na to, haluin ko lang so para mag-balance yun at saka ma-check ko yung ilalim kung may water pa ba or may sauce pa ba na naiwan. Kasi dapat sakto lang yung pag hinalo mo siya, yan, ganyan ang consistency niya dapat. Nung unang gawa ko nito, may sobra yung water. Sobra ata yung sauce na nalagay ko at yung kanin is medyo talagang siya, hindi siya ganyan, hindi siya buhaghag kapag hinalo mo. Medyo may basa-basa, mas mabasa siya nun. Pero masarap naman ang unang gawa ko. Yan, perfect na yan. Kaya yan, parang ang dami, diba? Pero sakto lang yan. Sakto lang yung dami niya. Kasi yung basmati rice, hindi siya ganun kabigat kesa sa jasmine rice. Yan, na tayo, plating na tayo. Lagay lang natin dyan. So, dyan, nilalagay ko lahat muna yung rice. Lagay mo lang lahat yung rice dyan. Yan, natunaw tinanggal ko yung lemon. Kasi yung lemon na yun, yung dried lemon, iibabaw ko. Masarap yun, asim. Tapos, pag hinalo mo siya sa rice, sa kabsa rice, masarap. Ang sarap. So mahilig kami, hindi kami masyadong ma-rice, pero mahilig kami dito mahilig kami sa Arabic rice na iba-iba pa nga yung tinatry namin. So sabi ko, since ganito mahilig tayo, try ko nga iluto to. Tingnan ko yung recipe kung paano, kung kaya ba. Nag-try na rin akong gumawa ng biryani. Okay din naman yun. Kasi nga, sabi ko nga, ang pagkakaiba ng biryani is ito, hindi maanghang kasi Arabic food siya, Arabic rice. Yung biryani, which is from Pakistan, is, medyo maanghang. Kahit na tanggalin mo pa ng konti yung maanghang talaga. Medyo maanghang talaga siya. So, ayan, after naman yan, gawin natin yung sauce. Yung may dalawa kasi akong ginagawang sauce dyan. Masarap siyang ilagay pang sausaw, kaya i-mix mo siya sa rice. So, pagpasensyahan nyo na yung aking pipino at medyo luma na. Hindi lang medyo, kulubot na. Kasi hindi pa pala ako nakabili dyan na ubusan. So, yan, pinagtyagaan ko na. Okay pa naman siya. So, yan, hiwain mo lang siya ng ganyan, maliliit. So, yung first na parang salsa or parang sauce is para siyang salad. So, yan, lalagay mo lang siya ng cucumber. Tapos yung pepper. Yung pepper na yan, sweet pepper yan. Snack pepper nga ang tawag nung binili ko siya. Medyo na rin. Pero okay pa naman siya. So yan, hindi pala natin lalagay dyan. Kasi may dalawa tayong sauce. Yung isang sauce is yung mix niyan. Yung pepper at saka ng tomato. So hiniwa ko lang siya ng ganyan kasi lalagay ko siya sa blender. I-blend natin. So yung tomato, hiwain ko lang din ng ganyan para mas madali na lang i-blend. Yan, hiwa-hiwa lang ng ganyan. Dalawang tomato yan, big size tomato. So, pagtapos niyan. So, nilagyan ko siya. Yung first one, yung first na sauce is yung cucumber. So, yung iba nalalagay sila ng mint. Ayan, so yan, ako ng garlic. So, dun sa isang sauce, yung may tomato na i-blend natin, naglagay ako ng garlic. Ewan ko bakit pinino ko pa ng ganyan, nang na-realize ko, i-blend ko rin naman pala. So, yung lemon, lagay ka din ng lemon dun sa mix ng tomato, tsaka dyan din sa, mix ng cucumber. Tapos dyan, naglagay lang ako ng sour cream. Tapos dyan, yogurt dyan. Yogurt. So, naglagay ka lang dyan kasi imimix mo nga yan dyan. Masarap yan. Yun nga. So, yung gaya na sabi ko, naglalagay sila dyan ng mint. May dried mint na pwede. Okay yung fresh mint. Pero, okay na yan kahit wala eh. Tapos, naglagay din ako ng paminta sa dalawang sauce. Paminta tsaka asin sa dalawang sauce na yan. Ayan. Paminta. Tsaka asin. Sas mix mo lang. Tapos yan, ready na yung isang sauce na yan. Ready na yan masarap yan ihalo dun sa kanin at saka isaso yung chicken.
So, yun yung unang sauce. Pangalawang sauce is yan, i-blend natin. Natin natin hanggang sa maging puree na talaga siya. Ang sarap yung mix na yun kahit dahil parang meron siya ng lasang sinuto dito at saka yung pepper. Ayan, salin lang natin. After nyan, salin natin. So, ready na yung mga sauce. So, bumalik ako dyan. After ko nang gawa yung mga sauce, balik tayo dun sa ano natin. At ilagay na natin yung chicken. I-toppings natin dun sa rice yung mga chicken natin. So, yan. Makikita mo yung pangalawang batch ng chicken. Sunog kasi nalimutan ko. Oh, yan. Tostado. Nalimutan kong kunin. Busy ako doon sa ng sauce, paggawa ng sauce. Mas nalimutan ko, ayan, hindi ko na-adjust yung temperature nung time nung lagay ko yung sa air fryer. Tapos yung isa, tingnan yung kulay, sakto lang. Ayan, tapos lagay mo lahat siyang toppings, ayan, meron ka ng masarap na chicken kabsa. So, di ako sure kung merong nabibili mga ingredients sa Pilipinas, pero baka meron yung mix na kahit wala yung mga fresh ingredients, yung mix lang mismo, yung kabsa mix, okay na siya, masarap siya. So kung nandito ka sa Middle East, try mo tong recipe na to, masarap, sakto siya sa panlasa ng pamilya. May pa ganun pa. Ayan, okay na yung recipe natin, yun yung kabsa. Cool, yan, ang liit ng picture.